Good morning, everyone. We thank the Lord na sa siningat-tion makapadayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong. Subong tion, arinig kita sa chapter 3 of the book of Proverbs. Kagapagabasahon ko lang anay ang first 4 verses ng siningat chapter 3. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. May the Lord bless the reading of His word. Ang aton pamalandungan subong tion, a counsel for godly living. If we observe ang chapter 2 sang book of Proverbs, si Solomon nagpresent dira about being a father nga nag-encourage sa iyang bata to diligently seek after wisdom. That is in chapter 2 verses 1 to 4, and to appreciate the benefits of diligently seeking wisdom in verses 5 to verse 22 of Proverbs chapter 2. Makita naton dra. And another picture naman nga ihatag sa aton ni Solomon sa siningat-tion in chapter 3 about imparting wisdom to his son. You know, ang ini nga study, wala lang inigi na single out sa mga father o kon sa mga mother. But then magita naton diri nga kung anuman ang mga counsel, anuman ang advice nga ginahatag sa aton mga ginikanan, the same nga hatag ina sa Ginoo man sa ila for us to have a good kind of life. You know, the moment nga ginaobey naton ang aton ginikanan, the same nga ginaobey naton aton nga Ginoo. And the moment nga aton man nga disobey sila, the same man nga disobey naton ang Ginoo. You know, kung makita naton diri, I know that not all of us here nga nagapamati sa sining pagmamalandong nato sa pulong sa Ginoo. We have our Christian parents. But then, you know, wala lang ini nagalimit about sa aton nga mga biological nga mga parents. But then, may ara man kita consider nga mga spiritual parents. Wala sila sang part sang dugo sa aton, but then ang ilay ang concern sa aton, especially to grow in the Lord, dako gid nga bahin sa aton. And yet sometimes makita naton they have weaknesses. They have failures man sa kabuhi. And sometimes amuna naga-cause ang discouragement man sa aton to listen to them. But then kung makita naton dra, kung anuman nga mga bagay nga ila ginahatag sa aton, ginashare sa aton, knowing nga inanagalan sa pulong sunod, we have to consider those advices and encouragement sa aton. Knowing nga nagahumble sa aton is the Lord Jesus Christ is our God because He wants us to live a wonderful kind of life. You know, ang aton nga maginikanan are only instruments. But then they have a great part sa ato na kabuhi. So that's why si Solomon, iya diri ginpakita, gin-mention diri, ang iya man niya nga blessing nga gusto niya nga ihatag man sa aton. Kaga makita naton diri ang pila ka mga bagay nga luyag niya i-share sa aton. And sa siningat-tion at ako na nga i-share sa inyo ang tatlo lang anay ka mga butang nga kung sa diin counsel for godly living. You know, number 1 here, kung makita naton dra in the first first 2 verses in chapter 3, humble diri, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. For length of days and long life and peace they will add to you. You know, the first key nga makita naton diri is the key to a long and peaceful life. Ano ay hanang imo gina-consider sa mga bagay? Nga para nga maglawig ang kabuhi mo, para mangin blessing ang imong kabuhi, mangin fruitful ang kabuhi mo. You know, one thing nga aton gali i-consider is to consider the words of God.
humble diri, heed the guidance of your father or your parents. That's why ginambal niya, makita naton diri ang care ni Solomon. Gin-address niya, my son. Kaya ang ginambal niya, do not forget my law. Talking about the words of the faithful father, the faithful parents, and of course, talking about the faithful God that we have. But let your heart keep my commandments. Ang word ni keep there is not only about i-keep naton, taguo naton. But we have to absorb, we have to consider, and we have to live every command sa ginhatag sa aton sa Ginoo. So, dira ang results niya for length of days and long life and peace, they will add to you. Hindi pansit, gali. Hindi, gali, mga pagkaon nga mga laba, nga maulawig, ang aton i-consider para nga mayara kita nga long life, but an obedience to the words of our Father. Kag ang aton man nga pinaka-father, pinaka-parent, that is our God. So, si Apostle Paul nag-express man siya na siya nga balatyagon. Kaga makita naton sa book of Ephesians kung paano niya man gina-share ang ining mga bagay in chapter 6 verses 1 to 3. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with you, and you may live long on earth. So, very clear na ginambal dira sang pulong sa Ginoo. So, I know nga aton nga nahimo sa aton nga physical nga body, nag-exercise kita, kadamo sang aton nga gina-consider, ga-exercise kita, gakaon kita sa mga healthy food, nag-diet kita, and then, gusto naton, nga maglawig man ang aton kabuhi, aton nga pag-alagad, aton nga pag-enjoy sa kabuhi nga aton sa aton sa Ginoo. But one of the best thing nga pagid nga aton i-consider gali is the command of God with promise. So the question is, do we honor our parents by giving them careful heed? Kabay pa nga mahimo naton ini, we have to honor them as we honor God. And the second here is not only the key to a long and peaceful life, but the key to popularity. We are not only talking about popularity nga makita naton maybe in show business, or even in kundi indira in social media. But something, the way to popularity is good looks. Artista ka or intelligence or athletic ability. But the qualities of truth and mercy are key to lasting popularity. Ang kasikatan sang tao, kung artista siya o kung athlete siya, nag-abot sa punto nga nagalaos man. But isa sa mga luyag ni Solomon nga makita naton diri, nga i-consider naton sa kabuhi naton, is the attitude, the godly attitude nga aton nga i-perform kag amuna ang magapakilala sa aton. Hindi nga mangin makilala kita in the whole world, nga amo gikilala sini, amo na amo to. But then, through that, mapakita naton the difference of a godly life compared to a life yung sa din wala sa Ginoo. And the same time, aton man inang ang ginapublish sa bilog ng kalibutan kung paano kag kundiin naton kag kung sino ang naghatag sa aton, of course, the Lord Jesus Christ. Nga luyag niya nga aton i-practice ang kabuhi ng sa din Diyos nun. Humble diri sa Proverbs chapter 3 verses 3 to 4, let not mercy and truth forsake you. Bind them around your neck, write them on the table of your heart, and so find favor and high esteem in the sight of God and man. Ang verse 3 diri, ini ginahambal diri kung ano ang aton nga nabatian na gintudlo sa aton gid ina-i-absorb sa kabuhi naton. Hambal ganin diri siya, bind them around your neck, write them on the table of your heart. So, very important ang ina nga mga words. Kag ina mag-develop sang kabuhi nga insakto sa tubangan sa Ginoo, kabuhi nga magamit sa Ginoo, kag kabuhi nga pinasahi. Hindi pinasahi sa malain, kundi pinasahi because ang iya nga kabuhi nangin insakto, nangin maayo, because we follow what the Bible is telling us. The truth and mercy are more enduring because they are more endearing. And of course, makita natin diri, they find great favor in the sight of
in the sight of God. In Matthew chapter 5 verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. In verse 37, but let your yes be yes and your no, no, for whatever is more than this is from the evil one. Ang opposite sang insakto nga kabuhi, maayo nga pamatasan. Of course, amuna ang mga disobedient. Kagti kung disobedient, ang gina-consider ang iyas ang kalibutan, hindi iyas ang Ginoo. So dapat nakita naton hindi ina nga hilimuon sang isa Kristohanon, hindi nato na himuon. Pag no, no. Pag yes, yes. Kung ina iya para sa Ginoo, yes. Kag ina nagapakita lang gid that your attitude, your life, your inner being, amuya ang nagadwell gid sa Ginoo. So humbly they find great favor in the sight of God. So ang kabuhi niya kalamutan gid sa tubangan sa Ginoo. Hindi siya tao nga nagapasaway. Hindi siya tao nga nagahimo sang hindi maayo. Hindi siya tao nga nagabutig. But instead, ano siya? Ang klase nga tao. Siya nagapractice sang tawag nga mercy, sang compassion, sang forgiveness. And the question is, are we developing the qualities of truth and mercy in our lives? Makita ayahan nini sa aton mga tagipusoon, sa aton mga kabuhi, ang ini nga attitude. Ang attitude nga ara ayahan sa aton is the attitude comes from the Lord, or ang attitude naton ara pa sa kalibutan. And we need a cure nga ang pulong lang gid sa Ginoo. You want to be popular? Just consider the words of the Lord. Pamatii, i-consider mo na kag insaktuhon naton ang kabuhi naton, the attitude that we have nga aton nga magamit nga mahimo for God's honor and glory. And the third here is the key to successful ventures. In verses 5 and 6 of chapter 3, very familiar sa sininga passage, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. Humble niya diri, ang aton nga kabuhi, kung aton lang ina itugyan sa Ginoo, He will direct our paths. You know, I know that every one of us gusto sang success sa kabuhi nato. Maybe until now, nag-venture ka pa. Maybe until now, nag-discover ka pa. Maybe until now, you are still searching sa kung ano ang success nga dapat mo nga pagalabuton. But you know, very simple. Hindi mo na masarangan sa imong kusog, hindi mo na masarangan sa imong abilidad, hindi mo na masarangan paagi lang sa imong kwarta, or sa imong nga pagka-popular, or kung sa kung ano dara nga ginauyatan mo. But one thing, very simple. Nga ginambal ko nga simple. Because kung aton lang, kung kita lang, yawan kita. But then He is there. He is always here, available. Kag siya makasaranggit nga himuon man para sa aton. Ato lang gini mo is to trust on Him. We need a partnership with the Lord. Nga siya ang mag-upod sa aton, magabulig sa aton. Humble diri, have the Lord direct your paths. The word direct means to make smooth or straight. You know, complicated ng mga bagay ng isa. Gusto natin success, but you know, hindi natin malapot ang success ng isa because complicated. But then, you know, kung ang Ginoo ara, himuon niya lang inang smooth sailing nga pag-process. Maybe sometimes we need patience to wait, but you know, makita natin dira, after all, mambal naton na ingid nga ang Dios nagahikotar para sa aton. Depend, trust on Him. Amalagin na, trust in the Lord with all your heart. Humble diri, the Lord can help our journey and life goes smoother with His blessing. You know, kanami silang hingan, nag-process ka pa lang, nagahimo ka pa lang, ang blessing sa Ginoo ara na. Okay, sa ginaisip naton, imo ko tanan para maging successful ko para ara ang blessing sa akon. You know, ang blessing sa Ginoo, ang the moment nga ginsalig mo sa the moment nga ara siya nagatoy-toy sa imo, that is a blessing. Wala mo pa nalabot ang success, but then tungod na ginsalig mo ang tanan sa iya, the blessing is already there. You know, humble pagidiri is to ensure that the Lord directs your paths. You know, trust in Him with all your heart. In Psalm 37,
verses 3 and 5, trust in the Lord. 3 to 5, trust in the Lord and do good, dwell in the land and feed on His faithfulness. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Ang pulong sa Ginoo wala nagabutin. The problem lang mo kaisa sa aton, wala kita gapati sa kinahambal sa pulong sa Ginoo. Kabay pa, ngayon naton ni patihan naton ini. Acknowledge Him, not only nga magsalig sa but acknowledge Him in all our ways. In James chapter 4, makita naton rin in the 3 verses. Sa sining James chapter 4, especially in verses 13 down to, 4 verses to verse 16. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. Whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanish away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Kinudumdum mo naton, kabuhi naton, lipot lang. Pwede gamiton sa Ginoo ang malipot ng tinion nga mangin best nga kabuhi para sa ato kung aton inaitugyan sa Ginoo. Pero bisan ano kalawig kung wala Dios sa aton kabuhi, tanan mangin wala pulos. Maybe tanan na tilawan mo, tanan na aguman mo, tanan na nangin malipayon ka maybe. But then I tell you, kung wala kay Jesus sa imong tagipusoon, kung wala mo na gintugyan sa Ginoo, ikaw ang may pinaka-miserable klase nga kabuhi sa nikalbutan. You know, I tell you, nami magkabuhi sa sining kalibutan nga may ginasaligan kita. Nami magkabuhi sa kalibutan nga kabalo kita nga may Diyos kita nga ginapalapitan. Hambal gani, don't lean on your own understanding. Hindi pagsaligi kaugalingon mo. Ang kaugalingon naton, amuman ang makaguba sa aton kung hindi naton ina pagitugyan sa Ginoo. But ginhatag ina sa Ginoo sa aton for us to realize that we are nothing, we are limited. But then our God is ever faithful, perfect. Everything kinanglan naton ara sa iya. So, makita naton rin in verse 26 of Proverbs 28, he who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Again, he who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Do we involve the Lord in our decision making? Saan o ka-last nga naghimo sang desisyon sa kabuhi mo? Ano nga desisyon ang ginimo mo? Maybe you are on your way sa pag-decide sa imo nga work, sa imo career, or whatever dira. Ufda ang Ginoo. But then, I want to tell you this. Nakahimo ka ng balaayhan sa pinaka-best na decision sa kabuhi mo. And that is to give your life fully to the Lord. Asking forgiveness sa tanan mo nga nahimo nga sala. And inviting Him as your Lord and personal Savior in your heart. You know, before anything sa imo kabuhi, just make a decision. Not only about investing yourself sa kung ano dara ang mga bagay, but I am now talking to you about eternal investment. Kabuhi naton sa kalibutan malipot lang. Pwede ini mangin meaningful, pwede ini mangin useless na kabuhi. Pero kung imo itugyan ang kabuhi mo sa Ginoo, just giving all your life to the Lord, giving back everything that you have to the Lord, matuna siya nga imo Diyos sa personal nga manluluwas. I believe that is one of the best decision nga imo nga ginhimo, because you will and we will continue our journey, our life for eternity with the Lord after life here in this earth, in the place where He prepared for us, and that is heaven.
I hope and I pray that this morning, this time, aton ini mahimo ang ini nga bahin. Just consider the counsel of the Lord. Having a godly living life, sa langgit aton kinanglanon, Diyos langgit sa kabuhi naton. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for the reminder. Thank you, Lord, for encouraging us to come in your presence, to trust in you alone, to depend on you, to accept the reality that we are nothing without you. Lord, in every decision na paghimuon namon kabay nga upod namon ikaw. Kung may mga abyan kami Ginoo nga nagkapamati, subong nga wala pa nakahimo sang pinaka-best nga decision sa kabuhi lang pagtugyan sa kabuhi nga sa imo. Buligi sila, Lord, nga maintindihan nila ang imo pulong. So come in your presence to ask forgiveness everything ilang nga nahimo nga mga kasaypanan sa imo. Patunon ikaw, ila Diyos at persalang manuluwas. We pray, nga mangin ila na desisyon na pag-imuan kit para sa imo. We thank you for your word. We thank you for this moment na nakapamalandong kami sa iyong pulong. In Jesus' name we pray. Amen.